Maaga nang bumiyahe ang ilan sa ating mga kababayan sa kanilang mga probinsya sa norte ngayong papalapit na ang Holy Week break. Alamin natin ang pinakahuling sitwasyon ng daloy ng trapiko sa North Luzon Expressway. Si Ryan Lesigue sa sentro ng Balita Live. Audrey, simula kaninang umaga hanggang sa mga oras na ito ay nananatiling normal pa naman ang sitwasyon ng daloy ng trapiko dito sa North Luzon Expressway. Pero ang pamunuan ng NLEX ay nagpatupad na ng heightened alert kaugnay nga sa inaasahang exodus ng mga sasakyan. Magsisimula yan, Audrey, bukas alas 10 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Maagang bumiyahe pa Pangasinan ang pamilya ni Loida para doon gunitain ang Semana Santa. Ayaw na daw kasi nilang maipit sa traffic tulad nung nakarang taon kung saan inabot sila ng halos 24 oras sa daan. Yeah, upsetting talaga kasi imbis na yung time mo na spend mo na sa enjoyment or sa family, na-spend mo lang sa road nga eh. No, nung na-experience namin kaya medyo inagahan namin ngayon. Time out daw muna sa trabaho para makasama ang kanyang anak at asawa. Importante kasi once lang naman to eh, di ba? Spend mo sa family, tsaka yung sarili mo para mabawasan yung stress. Oo. Ang delivery truck driver naman na si Arnel, pinaghahandaan na rin ang buhos ng mga sasakyan. Pahirapan daw kasi ang biyahe pag ganitong dagsa ang pauwi sa mga probinsya. Pag inabot daw kasi sila ng malas, abono pa sila. Tiyaga-tiyaga lang po sa sa mga traffic na ganyan, tas lulusot po kami kahit saan kung may lulusutan. Katulad niyan, iwas din kami sa mga huli, mga ganyan. Tapos iwas din kami makadisgrasya, mga asagi. Marami kasi mga driver na barumbado eh. Sabi ng NLEX, maaaring umabot ng 300,000 sasakyan o higit pa ang dadaan sa North Luzon Expressway ngayong Semana Santa. Inaasahang magsisimula ang surge ng mga motorista, lalo na ang mga panorte, mula alas 10 ng umaga ng March 27 hanggang alas 2 ng hapon ng March 28. Mataas na volume din ng trapiko ang aasahan para sa mga motoristang papasok sa Manila mula alas 4 ng hapon hanggang alas 11 ng gabi ng March 30 at mula alas 2 ng hapon ng March 31 hanggang alas 8 ng umaga ng April 1. Kaugnay nito, ay itinas na sa full alert status ang pamunuan ng NLEX ang kanilang alerto para sa inaasahang surge ng mga sasakyan. Tiniyak naman ng NLEX management ang dagdag na mga tauhan sa high volume areas, kabilang ang mga rest at refuel stations. May ipapakalat ding incident response teams, tow trucks at fire trucks sa buong expressway. Nireactivate na ang Safe Trip Mo, Sagot Ko Motorist Assistance Program kung saan nasa karagdagang 1,500 personnel ang ipinakalat sa buong expressway. Una nang sinuspende ang roadworks at lane closure sa NLEX, SATEX at NLEX Connector. Kasunod nito, muli namang hinikayat ang mga motoristang dadaan sa NLEX na bumiyahe sa non-peak hours upang maiwasan ang mahabang trapiko at delay. Audrey, kabilang sa babantayan ng pamunuan ng NLEX ang Mindanao Toll Plaza at itong ating kinaroroonan ngayon dito sa Balintawak Toll Plaza. At para mabigyan nga ng assistance yung mga motorista na dadaan dito simula bukas, mula doon sa 3 cash lanes ay dinagdagan nila ngayon ng 2 pa, bali 5 na yung cash lanes na inilaan para doon sa mga motorista na dadaan dito. Batay kasi sa monitoring ng NLEX, Audrey, ay bagamat nasa 85% na yung mga may RFID na sasakyan na dumadaan dito, malaking bilang pa rin daw yung nasa 50,000 sasakyan na dumadaan dito na wala pang RFID na nagkokos ng mahabang pila. Audrey, pakita ko lang yung sitwasyon dito sa may Balintawak Toll Plaza. Itong pila na nakikita nyo ngayon, yaan yung mga sasakyan na wala pa ring RFID at yan yung isa sa iniiwasan ng pamunuan ng NLEX na hindi magkabuhol-buhol simula bukas hanggang sa mga susunod na araw. Kung kaya't paalala ng pamunuan ng NLEX bago bumiyahe ay siguraduhin meron ng RFID ang kanilang mga sasakyan. Audrey. Alright, ingat po sa ating mga kababayan na babiyahe pa lamang. Maraming salamat, Ryan Lesigue.